Sa puso ng Ortigas Center sa Mandaluyong City, nakatayo ang isang pamilihan na sa paglipas ng panahon ay naging simbolo ng prestihiyoso, karangyaan at modernong pamumuhay sa larangan ng retail. Ang Shangri-La Plaza ay hindi lamang simpleng shopping mall. Ito ay isang destinasyon kung saan nagtatagpo ang pangailangan, lifestyle at aspirasyon ng mga mamimiling Pilipino at dayuhan. Sa bawat hagdanan, sa bawat tindahan at sa bawat sulok nito, makikita ang mapanlikha at maingat na disenyo na naglalayong magbigay ng kakaibang karanasan sa pamimili. Ang kasaysayan ng Shangri-La Plaza ay isang kwento ng ambisyon, pagbabago, tagumpay at mga pagsubok na sumasalamin sa mabilis na urbanisasyon at modernisasyon sa Pilipinas. Ang Shangri-La Plaza ay opisyal na nagbukas noong 21 ng Nobyembre 1991 sa isang prime na lokasyon sa kanto ng Epifanio de los Santos Avenue at Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Ang lugar na ito ay bahagi ng Ortigas Center, isa sa mga pangunahing commercial at financial district sa Metro Manila. Bago pa man itayo ang mall, ang lokasyon ay bahagi ng malawak na planong urban development sa Ortigas Center. Noong dekada 80 at 90, ang lugar ay unti-unting nagiging sentro ng negosyo at komersyo at ang Shangri-La Plaza ay isa sa mga proyekto na nagmarka ng pagsisimula ng upscale retail sa distrito. Ang lokasyon nito ay pinili dahil sa accessibility mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, lalo na't malapit ito sa MRT Shaw Boulevard Station, isang pangunahing transport hub na nagdudulot ng mataas na daloy ng tao sa mall. Ang Shangri-La Plaza ay pag-aari at pinamamahalaan ng Kuok Group of Companies sa pamamagitan ng kanilang subsidiary na Shangri-La Properties Incorporated. Ang Kuok Group ay kilalang multinational conglomerate na may negosyo sa real estate, hospitality at iba pang industriya. Sa Pilipinas, ang Shangri-La Properties ay responsable sa pagpaplano, pagpapatayo at pagpapatakbo ng Shangri-La Plaza at iba pang mixed-use developments na nakapaligid dito. Kabilang ang One Shangri-La Place at St. Francis Shangri-La Place. Ang pagpasok ng Kuok Group sa retail sector ay bahagi ng kanilang mas malawak na vision na gawing Shangri-La brand hindi lamang sa hotel industry kundi pati sa lifestyle at shopping experience sa bansa. Ang konsepto ng Shangri-La Plaza ay naiiba sa karaniwang mall noong panahong iyon. Hindi lamang ito nakatuon sa pagbebenta ng mga produkto, kundi sa pagbibigay ng komprehensibong lifestyle experience. Ang mall ay isang high-end o upscale shopping destination na naglalayong magbigay ng premium experience sa pamimili. Kasama rito ang malalaking retail spaces, world-class na disenyo at mga serbisyo na nagbibigay ng ginhawa at prestihiyo sa mga mamimili. Isa rin itong pioneer sa pagdadala ng international brand sa Pilipinas sa isang organisadong setting na nagbibigay ng aspirational lifestyle sa mga bisita. Sa loob ng Shangri-La Plaza, makikita ang iba't ibang themed areas mula sa luxury lane kung saan makikita ang mga high-end fashion brands hanggang sa The Fifth na nakatuon sa modernong lifestyle products at The Ledge na nag-aalok ng iba't ibang dining options. Bukod sa shopping, tampok din ang mga cinema complexes, event spaces para sa kultura at art performances at iba pang amenities na nagpapayaman sa karanasan ng bawat bisita. Sa ganitong paraan, ang Shangri-La Plaza ay naging higit pa sa isang mall. Ito ay naging lifestyle hub sa Ortigas Center. Bago pa man itayo ang Shangri-La Plaza, ang lugar ay hindi ganon kakilala. Ang site nito ay dating bahagi ng mga lote ng lupa sa Ortigas Center na nakalaan para sa urban development. Ang pagpili ng lokasyon sa intersection ng Shaw at EDSA ay estratehikong hakbang upang maakit ang mga mamimiling may mataas na purchasing power. Ang mall ay nakatayo sa isang lugar na may mataas na daloy ng tao at malapit sa mga opisina, komersyal na establishmento at residential areas. Kaya mabilis itong nakilala at nakakuha ng atensyon ng publiko mula sa simula. Sa pamamagitan ng lokasyon at accessibility, naging sentro ang Shangri-La Plaza ng shopping, entertainment at social activities sa Ortigas. Isa sa mga tampok ng Shangri-La Plaza na madalas pag-usapan ay ang mataas na presyo ng mga produkto at serbisyo sa loob nito. Bilang isang upscale mall, nakikipag-partner ang Shangri-La Plaza sa mga premium at luxury brands na nangangailangan ng mas mataas na rentang binabayaran sa mall para sa espasyo at prestihiyo. Ang mga ganitong brands ay karaniwang naglalagay ng mataas na presyo sa kanilang mga produkto bilang bahagi ng kanilang market positioning. Bukod dito, ang pagpapatakbo ng isang high-end mall sa isang prime commercial district ay nangangailangan ng malaking gastusin at pagpapanatili, utilities, seguridad at marketing na bahagi ring isinasama sa presyo ng mga produkto.
Ang Shangri-La Plaza ay nakatuon sa mga mamimiling may mataas na purchasing power, kaya't ang presyo ng mga paninda ay sumasalamin sa aspirational lifestyle na itinatampok ng mall. Sa paglipas ng panahon, hindi rin nakaligtas ang Shangri-La Plaza sa mga kontrobersiya at issue. May mga pagkakataon na na-flag ang ilang retail outlets ng National Privacy Commission dahil sa hindi pagsunod sa Data Privacy Act sa pagproseso ng personal na impormasyon ng mga customers. Mayroon ding mga insidente na nag-viral sa social media tulad ng pagkahulog ng isang babae sa escalator area na kalaunan ay nilinaw na sanhi ng heat exhaustion. May mga legal at construction claims din na kinasangkutan ang Shangri-La Properties, kabilang ang mga pag-utos ng Supreme Court sa kumpanya na magbayad ng isang contractual na issue sa konstruksyon. Subalit ang maituturing na pinaka-kontrobersyal na issue na nangyari sa Shangri-La Plaza ay nangyari noong 2010. Noong 1 ng Hulyo, isang malungkot na insidenteng yumanik sa Shangri-La Plaza Mall sa Mandaluyong City nang bumagsak o mahulog mula sa ika-5 palapag si Dr. Mary Ann Magtoto, isang 34 na taong gulang na dentistang Pilipino. Ang kanyang pagkamatay agad na umani ng pansin sa lokal na media dahil sa kinasangkutan nito ang isang kilalang pampublikong lugar at ang biglaang kalbaryo ng isang profesional na kababaihan. Ayon sa mga ulat ng pahayagan, matapos siyang madala sa ospital na The Medical City sa Pasig, idineklara siyang dead on arrival. Bagaman hindi naging isang pambansang kilalang personalidad, ang kanyang trahedya ay naging tampok sa balita sa Metro Manila at nag-iwan ng maraming tanong tungkol sa tunay na pangyayari. Sa oras ng insidente, agad na siniyasat ng Mandaluyong City Police ang posibleng dahilan ng pagkahulog ni Dr. Magtoto. Isa sa pangunahing posibilidad sa kanilang pinagtutunan ng pansin ay ang pagpapakamatay. Batay sa mga ulat at eyewitness account na nagsasabing nakita siya na umakyat sa railing bago siya mahulog. May mga pahayag rin na siya ay umakyat at pababa sa escalator bago ang insidente, na tila nagpapahiwatig ng malalim ang kanyang iniisip sa mga oras bago ito nangyari. Kasabay nito, tinitingnan ng pulisya ang personal na aspeto ng kanyang buhay, partikular na ang kanyang pinansyal na problema sa isang negosyo na nalulugi na posibleng nagdulot ng matinding stress at pangamba. Gayunpaman, hindi agad malinaw kung ang pagtalon o pagbagsak ni Dr. Magtoto ay sinadya o aksidente, kaya't hindi rin ito ganap na nagpatibay ng mga otoridad sa mga unang ulat. Ang pamilya ni Dr. Magtoto, lalo na ang kanyang ina at pinsan, ay hindi agad naniwala sa posibilidad ng pagpapakamatay. Ayon sa kanila, wala silang nakitang palatandaan na siya ay nagdudulot ng sariling pinsala at iginit nilang dapat pa rin siyasatin ang iba pang mga posibleng pangyayari o foul play bago ang insidente. Ipinahayag nila na may mga ibang tao pa na nakipag-usap kay Magtoto bago ang pagkahulog, bagaman ang mga detalye nito ay hindi ganap na na-verify. Dahil dito, ang opinyon ng pamilya ay nagbigay ng alternatibong pananaw sa mga balita at pahayag ng pulisya na nag-iwan ng puwang para sa espekulasyon at pagdududa sa tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa kabila ng matinding atensyon sa media, hanggang ngayon ay walang malinaw na ulat o dokumento na naglalabas ng opisyal na pahayag mula sa pulisya o korte na nagsasabing formal nang isinara o case close ang investigasyon. Ang mga balita na lumabas mula sa mga pahayagan at online archives ay nagpapakita lamang na ang kaso ay patuloy na sinusuri noong panahong iyon at wala ring pinal na konklusyon na inilabas na magpapatibay sa teoryang pagpapakamatay o aksidente. Ang kawalan ng opisyal na closure ay nag-iwan ng hindi malinaw na sagot sa publiko at sa pamilya ni Dr. Magtoto na naghahanap ng katotohanan sa isang pangyayaring puno ng trahedya at misteryo. Walang malinaw o opisyal na pahayag mula sa Shangri-La Plaza Mall Management na dokumentado sa mga nakalathalang balita noong panahon ng trahedya ni Dr. Mary Ann Magtoto, gaya ng direktang quotes o press release na sinasabi kung ano talaga ang kanilang pananaw o aksyon kaugnay ng insidente. Ang mga ulat na lumabas doon ay hindi naglalaman ng sinabing pahayag mismo mula sa mall management na naglalatag ng opinyon o reaksyon kaugnay sa pagkahulog ni Magtoto. Ang mga impormasyong umiikot ay mula sa pulis at relatives, pati sa mga eyewitness at video review ng CCTV na ipinakita sa ilang kaanak, ngunit hindi mula sa opisyal na statement ng Shangri-La Plaza. May mga ulat na binanggit ang mall bilang lugar kung saan ay sinagawang misa para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Magtoto sa spot kung saan siya nahulog, na maaaring ipahiwatig na ang pamunuan ay nakibahagi o nagbigay respeto sa pangungulila. Ngunit hindi ito isang formal na opisyal na pahayag tungkol sa sanhi o kalagayan ng insidente mismo. At hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring malinaw na aksyon o impormasyon kung ano ang totoong nangyari at kung ano na ang estado ng kaso.